naging reaction ng mother mo, especially your mom and then eventually your dad? Ano yung naging reaction ng tatay mo? Hindi alam ni Daddy. Are you a battered daughter? Yes, opo. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoy. Sa araw na ito mga kaibigan, ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. She is considered as Viva Max Queen, ang nag-iisang Angelica! Hi, Tita Aster. Thank you so much for inviting me. Finally, natuloy din tayo. I've waited so long, pero you are worth the wait. Thank you. Diba? Grabe, ang layo na talaga ng narating mo. Ito, meron kang bagong pelikula, unang tikim, showing sa mga sinihan. How did this happen? Sa every work ko talagang sleepless nights, hard work, everything that I do, I made it extra bestest effort. Talagang may times na nababaliw na ako sa character ko and I'm thankful na nakita nila yung hard work ko at nabigyan ako ng chance para malabas sa mainstream. Ang sekreto, bukod sa napakabait mo, napaka-professional mo, isa kang magaling na actress. Thank you, Tita. Diba? And of course, I'd like to congratulate you dahil naka-crossover ka na. Anong pakiramdam na napanood ka ng marami, ng lahat sa telebisyon dahil kalalabas mo lang sa Black Rider? Congratulations nga pala. So, I'm thanking GMA for taking me and getting me to their one of heartthrob na teleserye, Black Rider. At it will forever be my core memory with them. Ang saya ng set, ang bait ng director, sobrang saya ng director, ng mga prod, lalo na mga co-actors and actresses ko. Ang dami kong natutunan sa kanila. And it's, even though it's a teleserye, because people sometimes say, if it's a teleserye, hindi ka na makakapag-prepare dyan kasi dire-diretso na yan. But no, dun sa teleserye ng GMA, dun sa Black Rider, pinapa-prepare ka nila. And even though you're prepared or may nakita pa sila na mas magiging better ka, inuulit nila kahit man marami kayong tao. Ay, ganto gawin mo ha. At ikaw medyo nag-cameo ka ng bit, ito yung gawin mo. And I'm thankful na even though it's really more than a bit stressing and hard sa teleserye dahil maraming actors and actresses at maraming sequence and everyday pinapanood ng mga tao kaya everyday ang daming ginagawa. They still bring out the best. Na-culture shock ka ba? Yes. Kasi bukod kasi sa napapanood ka na ng lahat, ng publiko, mainstream actors ang mga kasama mo. Di ba? And of course, you learned something from it. So, how was the experience like? Kasi kakaiba yung first time mo ginawa, di ba? Before going on my first teleserye, kinakabahan ako. Sabi ko, mga ka-work ko si ganito, mga ka-work ko si ganyan, sino kaya yung director? And different prod naman, new faces, ano kayang gagawin ko doon, sino kakausapin ko, wala akong kakilala. Then I messaged Rob. Rob was at Black Rider 2 before me. Babe, kamusta yung Black Rider? Kamusta yung ganyan? Masaya ba? Sabi niya, oo, masaya. Ibang-iba sa movie. Then, another thought again, ano ibang-iba sa movie? But yung mas tumaas sa akin is masaya, na ma-enjoy ko daw. So, pagpasok ko sa GMA, oo nga, since marami kayong mga cast, ang daming kulitan, ang daming tawanan, hindi mo nararamdaman yung pagod dahil sobrang gaan, lalo na yung mga directors and prods, jokers. At pagkapasok ko, feel ko yung welcome dahil after scene, nagpapapicture sa akin yung mga cameraman. Talaga? Oo. Tapos yung director talk to me na, thank you for accepting this show. And I felt welcome. Then after that, sobrang gaan. Anong pagkakaiba? The culture shock is the differences in the movie. Onti lang kayong cast. So, I think, every time na nasa scene ka, the pressure is there na, okay, sa scene na to, kailangan mo maging masaya. Sa scene na to, kailangan mo umiyak. Sa scene na to, kailangan mo na ganito. On teleserye, since it's just one genre, it kind of made a bit easier na sa meron kang pahinga between scenes.
Pero very high respect of Ruru. Every day, every sequence nandun siya. And pagod, mas pagod pa pala kapag action ng genre. Pero hindi ko talaga maramdaman. Ay, yung culture shock na hindi mo maramdaman yung pagod sa sobrang saya. Yung excitement na kahit magkamali ka, parang tatawanan ka ng mga tao, tapos like laging biruan. One big family. At saka nagbukas din ng pagkakataon sa'yo na magkaroon ka ng maraming kaibigan. Yes. Diba? Oo. Doon sa time, ilang months ka ba doon sa Black Rider? I think 4 months. Yes, medyo matagal yon. Ano ang mga natutunan mo? Kasi I'm sure natuto ka mag-action, di ba? Na hindi mo nang ginagawa sa or rather sa Viva Max, di ba? So, paano mo ma-differentiate ang paggawa ng teleserye at saka sa ginagawa mo sa Viva Max? Yun ang kaibahan eh. Yes, number 1 is the genre. It's different. The second one is learning from seeing the veterans do their work. Kung iyak scene, talagang off-cam, umiiyak na sila, humahagulgol na sila. Pagka take ni Direk, iiyak na. Pagka cut, meron ibang angle, iiyak pa rin sila ng iiyak, hahagulgol pa rin. Never bumibitaw. Na pag nasa movie ako, mostly ako yung lead. And thankful ako na nabibigyan ako ng mga veteran artists din sa mga movies ko. But majority, I'm the lead one. So, I have no one to learn from. And it made me hard to parang bumitaw sa character ko. Dahil kapag iyak, kapag cut direct, stop na ulit. Tapos ibang angle, bibuild up na naman ako, iiyak na naman. Kaya bang tinitake namin yung Black Rider. At the same time, tinitake din tong unang tikim. Kapag may iyak scene o galit scene, talagang ramdam ko na go kahit na walang camera, kahit na hindi ka nakikita ng camera, hindi nagtitake si Direk. Ihasa mo lang ng ihasa yung feeling mo kasi kapag nandyan na yung camera at nag-take na, kita yung lahat ng emotions mo, lahat ng nginig mo. Sa industriyang ito, yung karera mo, how you started out, now, ikaw na ang tinaguriang Viva Max Queen. Meron bang pressure sa'yo? Yes. Sabi sa akin ni boss, sabi niya, ano ka na, Viva Max Queen ka na, ikaw na yung There was a time na sabi ko, boss, parang pahinga muna ako. Sobrang drama ng mga movies ko, parang nakukuha ko na siya sa everyday lifestyle ko, na sad na ako na He told me, okay, sige, pahinga ka. But also think of your career na pag nagpahinga ka, a lot of people would want to have your title. And that made me think of lahat naman ng mga taong mataas na nasa title na nila ngayon, all of them went through an experience maybe much than me. So it's for me to be weak or to be more stronger and stand up for myself. And every movie, talagang kahit walang tulog, minimemorize ko na muna bago pumunta sa set. Kailangan kuha ko na lahat. Dahil pagdating sa set, ayun na yung happy marami ng tao. So kapag nasa set ako, kausap ko lahat ng tao, katawanan ko lahat ng tao. Pagdating sa camera, doon na, in character na. Sino si Angelique Kang na hindi alam ng publiko? Si Angelique Kang is actually introvert. Before, sobra lahat, very mahiyain. A family person also. Born again Christian, family-oriented, has a dream also. And my personality is, I want to strive and strive. Yan, never give up. Hindi mo natapos yung pag-aaral mo, diba? Because pinaburan mo ang showbiz, pinaburan mo ang pag-aartista mo. Paano ka napunta sa industriyang to? It was pandemic that time. Pa-college na ako noon. Sabi ni Daddy, saan mo gusto? Kinol niya ako. My dream was either surgeon or lawyer. Wow. And sabi ni Daddy sa akin, okay, support ako dyan. Basta mag-aral ka sa ibang bansa. Pero sabi ko, kapag doctor, 10 years. That's 10 years? Yes, that's 10 years. Also the law. And after that, meron pang master's degree and nag-research ako sa Google kung anong bansa na number 1 in doctors, and also yung maybe less than 10 years na alam kong after nun, kaya ko pa, meron pa akong time for myself, time with my family, time from the things that I want, from my friends and everything, balanced life. Merong isang, I forgot what's the country, pero 5 years lang siya na doctor. Pero sabi ni Daddy, gusto mo mag-Harvard? Kung Harvard ka. Kung basta dito ka lang sa akin, susuportahan kita. After nun, mag-military ka.
Then sabi ko, sige daddy, punta na ako. Pero nag-pandemic nun. Sabi niya, pag dito ka sa Pilipinas, hindi kita susuportahan. Dahil he thinks of me na wala akong future dito sa Philippines. But he loves Filipinos. It's just that maybe even though we're very hardworking and our hospitality is always there, we're not getting paid that much or hindi tayo masyadong nare-recognize work natin dahil up until now, minimum wage natin is napakababa. Yes, opo. Kaya nung papunta na ako, nung pine-prepare na lahat na mag-aral ako sa ibang bansa, sinasabi ko nga din kay mama, sabi ko, ma, paano yan? Bibisitahin mo ba ako sa ibang bansa o ako uuwi dito sa Pilipinas? Dahil ayoko na ulit mawalay kay mama. Simula bata ako, si mama yung lagi nasa tabi ko. At ayoko naman after 10 years ko, pagkabalik ko, matanda na si mama. Kaya nung time na yon nagka-pandemic. Nung pandemic, nanonood ako ng mga anime, ng mga otaku. That's what they say, otaku or Japanese. Nang nagsumali ako sa cosplay nung medyo maluwag-maluwag na. So, naging cosplayer ka rin? Yes. Okay. Tapos nung naging cosplay ako, nagulat ako, first cosplay ko, ang daming mga photographers na nag-line up, may mga iba, mga ABS-CBN photographers, a lot of photographers and videos. Sabi sa akin ng ABS-CBN na photographer, sabi niya, gusto mo mag-photoshoot, open shoot? Sabi ko, ano yung open shoot? Di ko alam, open, ganyan. Sabi niya, yung sa labas, like, photoshoot sa labas, for portfolio, and maybe if people knows you, baka magkaroon ka pa ng ramp modeling, mga ganyan. Sabi ko, wow, gusto ko maging ganon. Siguro may potential ako maging ganon. Nung nag-photoshoot na kami lahat-lahat, na kinol ako ng friend ko na nagmo-model din. Sabi niya, gusto mo maging artista? Gusto ka makita ng manager ko. Gabi that time. Tapos sabi ko, oo, gusto ko talaga. Sabi niya, kaya lang dapat ngayon. Sabi ko, gabi na, bukas may pasok pa ako sa school, anong gagawin ko? Sabi niya, ikaw, pero pwede naman daw i-reschedule, pero sobrang busy ng manager dahil marami din ginagawa. From Las Piñas to QC, nag-angkas ako. Oo. And nagdo-dorm pa ako nun sa Southville, South Las Piñas. Tapos pagkapunta ko doon, na-meet ko si Tito Jojo Veloso. And sabi niya, anong talent mo? Sabi ko, model, ganyan. Pinakanta niya ako. Hindi ako marunong kumanta. But, you know, when you take a bath, minsan you hum, yes. Kumakanta-kanta. Kinanta ko yung lagi kong hinahum habang naliligo ako. And after nun, sabi ni Tito Jo, sige, call ulit kita. Gusto mo ba sumali sa girl group? Ganyan. Pero mahihirapan ka kasi nagsuschool ka ngayon. Ano ka ba? Parang ready daw ba ako i-sacrifice? I mean, not sacrifice my school, but because it's school. Like, to sacrifice my time. Because maybe that time I was 15 years old. Oh. Medyo teen, bata-bata, gusto maglaro, gusto lumabas. High school ka pa lang noon. Kaya sabi niya, ready ka ba i-sacrifice yung extra time mo para dito? Ko, yes, opo. Kaya at first, nag-girl group muna ako. Ano yung pangalan ng grupo? Girlfriends. Girlfriends. Okay. Sa Viva rin? Yes. And then that leads you to? Until 2019, lagi kami nagwo-workshop, laging sumasayaw. And that 2019, pinakita ko ni Tito Jojo kay Boss Vic. And that's when I signed my contract. Unang movie ko, Sexy. Sabi ko, kinol ko si Tito Jojo. And sabi ko, Tito Jo, ito pala yung story, ganyan-ganyan. Anong gagawin ko? Bakit may ganito? Ito yung partner ko. Kaka-turn ko pa lang ng 18 ata nun, 18 years old. Sabi niya, take that as a stepping stone. Sabi niya, hindi naman yan hindi naman yan yung, actually, hindi naman yan talaga na may penetration na ganyan. And that is a form of art and the craft of your script and for the directors na ginagawa mo yun, hindi lang dahil dun sa sexy, dahil may story siya. At hindi lang yun ang tinitingnan ng mga directors at yung mga taong may alam sa mga movies. And take that also sa masa, na kapag nakita ng mga tao na magaling kang umacting, mas magiging one step up ka sa every movie na ginagawa mo. So every movie talagang pinaghahandaan ko, even though some of the movie doesn't have maybe workshops dahil that time talagang sobrang putok na putok ang Viva Max dahil daming ginagawang movie. But even though that, I go to shooting na memorize ko na lahat ng script,
Alam ko na hindi, wag maging monotone, at alam ko na yung ia-acting ko at sasabihin ko sa scene na yun. Anong naging reaction ng mother mo, especially your mom and then eventually your dad? At first, she didn't understood it. Sabi niya, mataas ang pangarap niya sa akin na maging doktor. Bakit mo na gustong mag-stop ng pag-aaral mo? Na eto, ganyan. Na sometimes, nagiging absent na ako dahil shooting on weekdays. Nag-shoot din tayo on weekdays. Sabi niya pa sa akin noong una, anong pangalan ng director mo? Anong pangalan ng may-ari ng company yan? Pagpipray ko yan, ganyan. Tapos sabi ko, ma, pag may nakita ka na lumabas na ganito, ginawa ko to na artista, pag-artista, ganyan. I explained her thoroughly and everything. Sabi niya, okay, basta mag-aral ka lang mabuti. Pero gawin mo kung anong gusto mo. Nandito lang ako, laging nakagabay sa'yo. And on my second movie, after Mahjong Nights, unang movie, parang kahit na pumutok, parang hindi niya pa rin masyado naiintindihan. But on the second movie, medyo nag-open arms na siya na, wow, napanood ko yung movie mo, galing mo umacting ha. No. Pababa ka pa lang ng hagdan, nangingiyak ka na, naiyak din ako, anak. Meron kang passion dyan, meron kang ano dyan. Sabi niya, as long as wala kang tinatapakan na tao at mahal mo ang ginagawa mo, nandito ako sa'yo. Then after that, on my fourth movie, Silip sa Apoy, another movie again na pumutok na with Kuya Timmy and also Paulo Gumabaw. Doon ko na-feel na, oo nga, tama yung sinasabi ni Mama. May passion nga ako sa pag-acting. Kasi never ko naramdaman yung pagod sa work. Never ko naramdaman yung exhaustion na ayoko na. Lagi na lang umiiyak, lagi na lang ganito. Nonetheless, I wanted to do more. I wanted to show people more that I can do better. And I can do best. Kaya each and every movie talagang sobrang saya ko na nagkaka-project ako. Ano yung reaction ng tatay mo? Hindi alam ni Daddy up until now na nag-artista ako. But since... Did he learn about it eventually? He told me na hindi pa ako, sinabi ko na sa kanya noon na gusto ko maging model, na paano kaya Daddy pag naging model ako? Na nagsasend ako sa kanya noon ng mga emails na may picture ako, nagmo-modeling, outdoor shoot. Sabi niya, don't do that, wala kang future dyan. May future ka sa pagmimilitary kasi after mo magmilitary, sila bahala sa health mo in the future pagtanda, sila bahala sa car mo, sa house mo, tapos meron ka pang income na nakukuha sa kanila every month. This is dito in South Korea? He lives at US right now. Ah, okay. Yes. Okay. Sabi niya, dito ka sa US, mas maganda ang future mo dito. Yan, magmo-model ka sa Pilipinas, ano nakukuha mo dyan? Actually, that time, nung open wala nga akong nakukuha. Ako pa may bahala sa transportation ko, sa food ko, sa damit ko, makeup ko. And what I get from it is a good picture naman. And that made me think na, oo nga, ano nga makukuha ko dito. Pero after ko magawa yung movie na yon at narinig ko rin yung mga comments ng mga iba na okay daw ako umacting as a starter, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na, sige nga, pagpatuloy ko to. Bakit gusto ng tatay mo pumasok ka sa militar? I think, for my future. And also, siguro, he came from a military discipline. He's a general. And right now, I'm proud to say that he became one of the millionaires of Saipan. Saipan is a small country. Yes. Small. Parang Guam. Yes, parang Guam. But he lives in one of the hills kung saan lang nakatira ang mga governments. And that's because he strived hard na sa military to general. And up until now, he's living his... So parang US military general siya? Yes, military. Okay. Are your parents separated? I can say yes and no. They're not annulled, and sometimes my dad still reach out. But my mom, since sobrang military discipline si Daddy, hindi kinaya ng mom ko. Kaya yung mom ko nandito sa Pilipinas, nandito din yung work niya, yung life niya and family. Dad ko naman nasa US. But still. How about your elder brother? Di ba meron kang kapatid? Yes. Oo. Asan siya ngayon? Nasa militar din ba siya? My dad also wanted. Actually, nung pumunta kami sa US, nung kinuha kami ni Daddy para magkaroon ng US citizen, si Kuya yung minomold ni Daddy maging heir dun sa company niya sa US, ay sa Saipan. Yes. But sa sobrang military discipline ni Daddy na very strict,
na hindi kami makalabas sa bahay namin, may guard na nakabantay, hindi namin magawa kung anong gusto namin. Wala kaming childhood. And pag school, after school, eto na namang Korean school, after Korean school, jogging, after jogging, taekwondo, after taekwondo, uwi sa bahay, maliligo, do your homework, after homework, bawal ka mag-TV, bawal ka mag-cellphone, wala kang gadget. Homework, pag naboboring ka, magbasa ka ng book para mas matalino yung mas okay ang grammar mo. And I know that he wanted us to be like the best. Sometimes, sa sobrang military discipline niya lang talaga, dun lang kami nahirapan ni Kuya na up until one day, hindi na kinaya ng brother ko. Umuwi na siya ng Pilipinas. Yung kapatid mo? Umuwi ng Pilipinas yung kapatid ko. Oo. After that, lahat ng pressure sa brother ko napunta sa akin. And hindi rin siya, paano ko masasabi to? Since parang ang laki ng galit ng dad ko sa brother ko na hindi maintindihan ng brother ko. Kasi lumaki kami sa motherly love. Binubuntis pa lang ako ng mom ko. Na-convert na yung mom ko as a born-again Christian. And my mom always taught us how to love oneself as another, respect, love your parents, respect your parents, and just be good, love, respect. Pagdating sa dad ko, no, ganyan. Bawal kayo umalis sa Sunday, bawal kayo mag-church. Hindi ako naniniwala sa Diyos. And nung nagpadala yung mom ko ng Bible sa amin sa US, tinapon ng dad ko. Sabi niya, no, that's not true. God is not true. Ganyan. Can you see Him? Can you talk to Him? Ganyan. And iba talaga ang paniniwala niya. Kaya he made me strong, independent woman. But if I were to choose where to live, I'm gonna live with my mom. Are you a battered daughter? Yes, opo. Before, As in, sinasaktan ka physically ng father mo? opo. Is this the reason kung bakit umalis ka sa poder ng tatay mo? Yes. Opo. Okay. Nung time na yon, nung umuwi si Kuya sa Pilipinas, what happened is, hindi na nakaya ng kuya ko yung pag-a-abuse ni Daddy. Na sinasaktan, sinasapak, na hindi pa nakakatulog, ipapawork niya sa work ng dad ko ng company. Tapos one time, cut things short, nung may ginawa yung brother ko na hindi nagustuhan ng kuya ko, after siya sapakin, yung tubig niya, hindi tubig, soju, binigyan lang ng isang itlog, wala pang tulog buong araw for 2 days, pina-work na agad. That's the reason why my brother had enough at tumakas na siya pauwi dito sa Pilipinas. After nun, tinago namin ng kuya ko na alam ko na tumakas na umuwi si kuya. Tapos pinapaamin ako ni daddy na, alam mo lahat, alam mo na umuwi si kuya mo, alam mo na tumakas siya, ganyan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Of course, sa brother ko, kung ano ako, sabi ko, hindi talaga ako umamin. Ginawa niya sa akin, sinubsob niya ako sa lababo. After niya ako isinubsob doon, sinapak niya ako, and 1 week hindi niya ako pinakain. Yes, my father. 1 week just to tell him the truth. But I never told him the truth because I know it's the best for my brother's life. At ang pagkain ko lang nun, since may farm kami, pagkain ko avocado, every time na pinapakain ko yung aso, pipitas ako ng prutas, kakainin ko. Saan ito? Saipan. So, ano ka katagal nagstay doon? 5 years. Tagal mo yung 5 years na yun. Yes. So, you made the right decision na pumunta ka ng Pilipinas, nakipagsapalaran ka, and now you are a star. Yes. Di ba? You are a star. Nabalitaan ba niya ang tatay mo kung anong estado mo ngayon dito sa Pilipinas? Now, wala akong update sa kanya. After pandemic, Oh, tagal-tagal na rin. yes, after pandemic, hindi ko na siya nireplyan sa mga emails niya na kung gusto ko pa ba pumunta ng ibang bansa. And there's also a fear from my mom na baka bisitahin ako ni daddy sa ibang bansa para baka masaktan lang ulit ako, baka hindi na ulit ako ibalik ni daddy sa mom ko. And thankful din ako na kinuha ko ng Viva Max at nagkaroon ako ng movie. Because after that, I started being independent na walang allowance. Hindi na ako kumukuha ng allowance kay daddy, na ako na yung nag-a-allowance sa sarili ko. Ako, pumapasok ako sa school na nililibre ko, after uwi ko, na bumibili pa ako ng gift kay mama. And yes, that became Viva also became my source of confidence from myself that I can do everything if I want to, and I strive to. At may sarili ka ng pera, may sarili ka ng negosyo. So, tell us about your new business.
My new business right now is shawarma and ramen sa QC Heart Center, Long Center. Doon po magkakaroon ng shawarma and ramen. And guys, promise, pag natikman nyo, babalik kayo. And of course, balikan naman natin ang pelikula mo. You can please invite everyone para sa movie nyo ni Rob Ginto. Hi everyone, this is Angelique Kang and I'm inviting you all to please watch Unang Tikim, streaming na this August 7 in cinemas nationwide. It's directed by Roman Perez and casting is Rob Ginto, Matt Francisco, Susan, and your only Angelique Kang. And of course, your message to your mom na ever supportive sa'yo. Maiyak ako. Ma, thank you. Thank you sa lahat. Dahil growing up, lagi ka lang nakagabay sa akin. Kapag nakikita mo akong nadadapa, alam ko mas hirap ka pa kaysa sa akin na makita mo ko na nahihirapan. Thankful ako na lagi ka nasa tabi ko. Up until now, na may sarili na akong place, nandun ka pa rin sa akin, pinaglulutuan mo ko, magkatabi pa rin tayo matulog. And thank you for being a mother you are. I've learned a lot from you. And because of you, I learned how to forgive, accept, and be confident as a person. I love you, Mama. And of course, para sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo, lalo na sa mga Viva Max fans mo. Thank you so much sa mga supporters, sa mga fans na simula pa lang ng career ko, nandyan na kayo, at sa mga taong nakaka-appreciate sa akin ngayon. Thank you so much, guys. I hope if I get the chance to meet each and every one of you, I will. And I hope to meet you all soon. God bless you. Always smile and always take care. Maraming salamat sa iyo, so Angelique, much, for this Esther. opportunity. And of course, isa ako sa umaasa na one of these days ay makuha mo siguro ang isa sa pinakaasam-asam ng bawat artista ang magkaroon ng acting award. Thank you so Diba? much, Tita. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Everbelena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna. Beauty Derm. Eres Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Richie's Kitchen by Richie Ang, Doc Rob's Wellness Supplements, Mesa Tomas Morato, Nesta Stili Salon for my hair and makeup, Gandang Ricky Reyes, Asia Slashes, Moss View from Japan, Tokyo Grill at Tomas Morato, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Shinagawa LASIK and Aesthetics, Manila Bulletin, Sugar White by Sugar Mercado, The Red Meat by Chef John, maraming salamat, Coloretti Clothing for my clothes, Memoy.ph, Studio Manila, and of course with that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Tuesday and Friday, 12 noon. Hanggang sa muli mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.